Ayun mga lods. Yun, mapagpalang hapon mga idol. So, alas 5 yung open debate namin ito ni Left Power Savior. Tama ba? Left Power Savior. Ano ba to? Savior? Savior. Hindi ko ano eh. So, ayun, tinanggap niya yung hamon alas 5 daw. Alas 5, akit siya dito sa live. So, nakatag na dun sa kanya. So, antay ko na lang na umakyat dito. Pakishare na lang yung video, mga lods. Antayan-tayan lang natin yung kanyang pag-akyat. So, aakyat daw siya ngayon. Ang kanyang katanungan doon kanina, sagutin daw yung katanungan yun sa mga bao, no? Sa mga bao, ang tinatanong niya kanina. Sagutin daw yung katanungan niya doon sa mga bao. So, mamaya, mas magandang itanong niya yan pagka nandito na sa live. Sasagutin natin lahat yan at isa-isa at ihimay natin. Umakyat ka, ha? Ayoko na nagko-comment ka lang dyan. Mas gusto kong umakyat ka. So, ang deal natin dalawa, kapag may nagsasalita, bawal magsalita ang bawat isa. Nahayaan kitang magpaliwanag. Paliwanag mo kung ano yung mga tanong mo, sasagutin ko. At yung mga katanungan ko, sagutin mo rin. Pakashare na lang mga idol. Permia Lasak, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Gladys Lumboy, Banayat, shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Pati yung isang epal dito kanina, yung nagko-comment na epal doon na inuusig din yung mga manggagamot. Umakyat ka rin dito, isa shoutout ko yung pangalan mo. Magagaling lang kayo, mga keyboard master kayo, type lang eh. Dito tayo umakyat kayo dito kayo makipagdebate sa akin. Kung usigin ninyo yung mga manggagamot itag ko na rin dito tong isang kupal na to. Hanapin ko lang. Nandito yun eh. Nag-ano siya eh. Nag-comment siya rito eh. Ito yung comment niya. So, hanapin natin dito. So, James David, Nogardnom, makyat ka na rin dito. Kaysa dyan ka nagsasalita sa shoutout na rin sa'yo. Pag hindi kayo magsiakyat, mga bulok yung mga pag-iisip ninyo. Makyat na dito yung gusto makipagdebate, sasagutin ko lahat ng tanong nyo. Tumalon ka nga sa GC, hayop ka. Sabi ni RCS Umbra. At RCS Umbra, inad nyo pala sa GC yan, dinidebate nyo doon, di ba?
So, hindi kumasa, tumalon. O ngayon, baka tumalon ka rito ha. So, nasa na dito yung isang kukupal-kupal kanina. Nawala oh. Nag-comment lang ako sa ano, dinilit mo na. May tapang ka rin eh. Sinoutout mo pa yung pangalan ko. Ikaw, umakyat ka dito. Ang dami nagtag sa akin. Salamat dun sa mga nagtag ng video. Cherry Rabiora. Hindi pwedeng hindi ka magalit kung laitin ito yung mga manggagamot eh. Sinasabihan kami ng demonyo eh. Di ba? So hindi pa pwedeng hindi ganun. So ito, inaabangan ko talaga to eh. Inaabangan ko talaga yung kanyang paghahamon. So wala oh. Bakit dinidelete ninyo? Ang tatapang ninyo magta-type pagka sinabi sa inyo na pag hinamo na kayo na umakyat kayo sa live, dinidelete nyo yung post nyo. Ano kayo? Mga sinungaling? Walang mga itlog? So ito yung kanyang sinabi kanina, pangatawanan mo to ha, naakyat ka. Kung mabuti ka ng tao, yung wala ka sigurong kaway. Diba? Wala ka sigurong kaway. At saka, wala namang imposible. Nagdadala sa Diyos, paano magdasal? Kuminto lang kayo. So, ikaw, Commander Leon, ano tayo? Mamayang hapon, alas 5, bigyan kita ng time. Yan ha? Walang problema sa akin kung ang mga tanong mo sagutin ko. Ang sapat. Sige, umakyat ka rito. Ulitin ko ha. Magawa sa anting-anting na hindi magawa sa Diyos. Na Pangatawanan mo itong sinabi mo. Galit, pero Kapag hindi ka umakyat dito, wala kang bayad. Ikaw, Commander Leon, ano tayo? Mamayang hapon, alas 5, bigyan kita ng time. Walang problema sa akin kung ang mga tanong mo sagutin ko. Ang sapat. Panindigan mo to. Pag hindi ka umakyat dito, pare-parehong iniisip namin. Kaya mo kami inuusig dahil ikaw ay alagad ng demonyo. Ganun lang kasimple. Kaya mo inuusig ang mga manggagamot, alagad ka ng demonyo. Once na hindi ka umakyat dito, pinatunayan mo na isa kang demonyo. Diba? Ganun lang kasimple yan. Pag hindi ka umakyat dito, panindigan mo yung sinabi mo. Mga tanong mo, sasagutin ko. Sasagutin ko rin ang mga tanong mo. Ganun lang kasimple. At bawal sumabat kapag nagpapaliwanag. Hindi pa pwedeng sasabat. Kaya nga debate, pagbibigyan kita ng oras mo, pagbibigyan mo rin ako ng oras ko. At ang unang-unang katanungan ko sa iyo, bakit mo tinatawag na demonyo ang mga manggagamot? Sagutin mo yan, ha? Pag hindi mo nasagot yan, pangalawa, handa akong patunayan sa iyo na totoo ang anting-anting. Ha? Pangalawa yun. Ako ang maghahamon naman nun sa iyo. So, hinamon kita ng debate, pinagbigyan mo. Pangalawang hamon ko sa iyo, hahamunin kita ng personal, patutunayan ko sa iyo na totoo ang anting-anting. Magpapabaril ako sa iyo. Pero may kondisyon. Gagantihan kita ng taga. Pag hindi ka tinablan, tunay ang aral mo. Pag tinablan ako, peke ang anting-anting. Deal tayo dyan. Diba? Tumatawa pa, wala ka namang inaaway, Commander. Ano pinagkasabi mo dyan, ano? Graciaan, Prego. Na tumatawa pa, na wala akong kaaway. Hindi away ang ano dito, debate ang tinutukoy dito. At patutunayan ko sa kanya na totoong mga anting. Ibigyan pa kita ng pamasahe mo papunta dito para magpa-testing mismo sa'yo. Irerespeto ko yung hindi mo paniniwala sa anting-anting.
pero irespeto mo yung paniniwala ko. Para matuto ka ng respeto, magpapasubok ako sa'yo harap-harapan. Ha? Bibigyan kita ng pamasahe, pumunta ka rito. Walang gagalaw sa'yo rito, hindi ka gagalawin. Katiting ng daliri mo, hindi gagalawin. Dahil magpapasubok ako sa'yo, kailangan magpasubok ka rin sa akin. Lugi pa nga ako magpapabaril sa'yo eh. Oh. Magkakaroon tayo ng kasulatan sa pamamagitan ng blood compact. Tammark natin, dugo ang gagamitin. Ayoko ng pirma. Kasi yung pirma, malabo yun. Ibig sabihin, napilitan ka lang kaya ka pumirma. So pag sinugatan mo yung kamay mo at ipinang-tammark mo yan, hindi napilitan yun. Ibig sabihin, tinanggap mo yung hamon. So magpapabaril ako sa'yo para patunayan yung anting-anting, magpapataga ka naman sa akin. Diba? Ngayon, kung tunay yung salita ng mga sinasabi mo, iingatan ka ng Diyos mo. Ganun lang kasimple yun, iingatan ka ng Diyos mo. Ngayon, kung tunay din yung akin, iingatan ako ng Diyos ko. Ibig sabihin, pag ako tinablan, ibig sabihin nun, peke ang anting-anting. Bibitaw na ako sa pagiging antingero. Ganun lang kasimple. Pero, kapag ikaw tinablan ng itak, isa lang sasabihin ko sa'yo. Hindi kita hahayaan na maging antingero. Tumakbo ka na sa ospital. Ganun lang kasimple yan. Hindi, akyat daw ngayon. Aakyat daw ngayon, alas 5, inaantay ko nga eh. 4:56. 5 PM, sabi mo, aakyat ka. Sasagutin ko lahat ng mga katanungan mo. Pero may mga itatanong ako sa iyo na mga talata na mabigyan mo sana ng kasagutan. Huwag nyo muna i-mass report, mamaya nyo na i-mass report. Pagkatapos ng debate natin, hindi makakaakyat yan eh. Mali yung pagkakaintindi mo dyan, Graciaan. Ang sinabi niya dyan, bakit ka daw mag-aanting-anting kung wala kang kaaway? Ito naman masasagot ko sa'yo. Itikim mo yung bibig mo at panguusik mo sa mga manggagamot para wala kang kaaway. Hindi ko pa alam ang tunay mong pangalan. Bigay mo pangalan mo. Hindi ka naniniwala sa spiritual? Ipaniniwala sa'yo ng mga kapatid ko sa spiritual kung gaano ka totoo. Antayin natin. 4:57 na, 3 minutes. Akyat ka rito ha. Ito sinabi mo yung hamon mo dito. Magandang tanghali sa inyo mga kapatid. Mga manggagamot sa akin nagagalit. Pero kuminto lang kayo. So, ikaw, Commander Leon, tayo? Mamayang hapon, alas 5, bigyan kita ng time. Walang problema sa akin kung ang mga tanong mo sagutin ko. Kung sapat. Sige. Sinabi mo yan ha, aantayin kita dito. Berton lang safe, shoutout sa'yo kapatid. Sa kumpare ko. Popost ko naman sa page ko, Commander. Sige Brad, pakishare ninyo para mapanood to nung mga manggagamot na kapatid natin. Akyat ka na. Huwag mo nang hintayin alas 5. 58, 2 minutes. Ano? 4:58. Inaantay kita. Sana naghanda ka ng mga katanungan mo. Ano ibig sabihin ng SCS? Cristoni Rinit. Ano ibig sabihin ng SCS? Prince Valencia, hindi pa naman siguradong bahagang buntot. Wala pa naman alas 5. 5 PM sharp daw ang sinasabi niya. Sasagutin ko sa iyo yung mga sinasabi mong paggawa-gawa ng mga bao. Ang balita ko, dati daw tong antingero eh. May mga comment doon, dati daw tong antingero, tapos nagbebenta ng gamit. Wala daw bumibili.
Kaya siniraan daw yung mga anting-anting. Ewan ko lang kung totoo. Sige, ano nyo. I-comment ninyo yung left power savior. SCS daw. Ano nga yung SCS? Anong SCS? PM, akyat ka na. Inaantay ka na namin. Dali, ikaw na lang ang inaakyat dito. Handa kang panoorin ng mga antingero dito ng mga sinabihan mong demonyo. Mga anting-anting sa demonyo. Eh, di ibig sabihin nyo may suot ng demonyo. Sagrado Corazon, Senyor, sabi nila, Commander. Eh ano naman yung sinasabi nila ng mga itlog-itlog? Yung itlog daw na pinapatayo nito. Itlog daw tsaka piso. Eh kaya pala galit sa anting-anting to eh. Ay, nababasa ninyo? Nababasa ninyo yung comment dito? Ayan o, sabi, kaya nagagalit sa anting-anting yan kasi yung mga anting-anting daw ng SCS, hindi daw nabibili. Ay kaya. Jessica Mangubat, shoutout sa'yo. Ano na, 5:02 na. Inaantay ka namin dito. Tagal naman ng supot na yan. Alas 5 daw, tapos ngayon wala ka pa rin. Antayin natin, bigyan natin ng 10 minuto pa. Gumagamit din yan, Savior, ng orasyon. Sulat sa papel para umapoy, Commander. So, pasintabi doon sa mga SCS. Ang tinutukoy lang natin dito, itong isang miyembro nyo na nagwawalang hiya sa amin. No, ako ayokong may ayoko nang may makipagbardagulan sa mga grupo-grupo. Kagaya din to ng pasintabi ko doon sa grupo na sinasabi natin na yung tumutuligsa sa mga anting-anting nung nakaraan, naglaho na ngayon, nasan ka na? 'Di ba? Pag sinabi ko nagkakatotoo, sa una lang kayo umaapoy. So ngayon wala na kayo. O asan na yung mga tres Mongolids, itong tres Mongol na to na si Ryan. Ryan? Kamusta ka na? 'Di ba? Sinabi ko wala pang 1 taon babagsak ang pangalan mo. At yung mga dating miyembro mo, nasa TikTok ngayon, andun sila. Yung mga dating miyembro nyo, nandun sa TikTok. Bumalik sa pag-aanting-anting. Bumalik sa mga orasyon. So, nilalait yung pangalan mo. Di ba ang galing? Natupad yung sinabi ko. Alas 5 na, malapit na magbalita. 5:04. 4 minutes ka nang late. Paul Gomez, mapagpalang hapon. John Ray Bosano is watching, shoutout sa'yo. So, ayun, tagal no? Diba? Ulitin ko yung sinabi mo rito. Magandang tanghali sa inyo mga magagamot sa akin nagagalit. Pero, kuminto lang kayo. Nakakahiya yung pagmumukha mo Ikaw, kapag hindi ka Commander umakyat dito. Leon, tayo? Mamayang hapon, alas 5, bigyan kita ng time. Walang problema sa akin kung ang mga tanong mo sagutin ko. Kung sapat. Asa na? Alas 5 na. 5:04 na. Nasagutin mo yung mga tanong ko, sasagutin ko rin yung mga tanong mo.
Pero may kondisyon tayo habang nagsasalita ang isa. Bawal sumagot o mga tuwiran ang bawat isa. Kailangan bigyan natin ng oras ang bawat isa na magpaliwanag. Five minutes. Baka na, Danroy Gonzales, baka nag-prepare. O baka nagme-makeup pa yan. Huwag ka na mag-makeup. May kipag-debate ka lang dito, magme-makeup ka pa. Tuloyin mo daw siya para naman makasampa sa live mo. Hahaha. Mahinay, John Clark, shoutout sa'yo. Maria Luisa Montenegro, shoutout sa'yo. Mukhang di aakyat yan. Dahil kung aakyat yan, kahapon pa. Katan Ray Justin, power up. Ang tagal boss, wala pa rin. Puro hangin lang yan, Commander. Haha, takot naman pala. Para sa inyo to, sa lahat ng mga manggagamot at antingero. Para sa inyo lahat to. Itong debate na to, hindi ako papayag na mapahiya ako dito. Lahat ng aral ko ilalabas ko para sa inyo. Hindi ako papayag na dapurakin ng sino man yung aral ng lihim na karunungan. Para sa inyong lahat to. Hindi, hayaan mo siya magkodigo. Okay lang magkodigo yan. Kasi ako, may mga nakahanda rin ako rito. Oh. Pati yung sabao. Ayan, nakatype pa. Bakit tayo gumagamit ng sabao? Pwede kitang sampulan. Gusto mo sample? Bibigyan kita ng isang sample dito. Di Anakyat Lodge, nagtago na yan. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo mga bagay-bagay kung bakit may mga nag-aanting-anting at ano ang kaibahan ng dalawang dibisyon sa espiritual. So pangunahan na natin, 507 na eh, wala pa eh. Baka nagsasyabu po kay Kuya Leon. Nako, patay tayo dyan. Salamat Kuya Leon, pinagtanggol mo kami nasa espiritual. Sino pa bang magtutulungan sa espiritual? Alam natin sa mundo ng espiritual, mayroong mga hindi pagkakaunawaan. Kasi tao lang tayong mga nagkakamali sa bawat isa. 'Di ba? So, dahil din sa mga aral, may kanya-kanya tayong mga aral, hindi nagpapailalim sa aral ng bawat isa. So, meron Kurametyo. Bakit ka aakyat? Sasaluhin mo ba yung debate? Kurametyo? Ikaw ba yung proxy? Comment ka dyan kung ikaw yung proxy. So, ayun. May dalawang dibisyon ng manggagamot. At dito sila laging nagkakamali kung bakit napagbibintangan yung ibang mga manggagamot. Nag-aantay kami sa'yo dito. 8 minutes na, wala ka pa. Di yan Anakyat Lodge, nagtago na yung kupal na yan. Uulitin ko, para paulit-ulit na mapahiya yung pagmumukha mo. Uulitin ko. Magandang tanghali sa... Ano bang magawa sa tao? Magawa sa anting-anting na hindi magawa sa Diyos. Na ano ang mga manggagamot sa akin nagagalit, pero kuminto lang kayo. So, ikaw... Bakit nagagalit sa yung mga manggagamot? Nananahimik yung mga manggagamot, babanggitin mo yung mga manggagamot para lang may ma-content ka. Pangalawa, wag mong tatawagin yung mga anting-anting na sa demonyo. Dahil unang-una, kulang ka sa aral. Bulaan ka kasi. Pangalawa yun ha. Ikatlo, kung ano man yung kaalaman na meron sa'yo, ibig sabihin kapos yung aral mo. Kung nakakapag-aral ka ng lihim na karunungan, ng mga tala sa Biblia na inalis, nung unang mga panahon na inilihim, mas maiintindihan mo kami. So hindi mo siguro nababasa yung mga yon, kaya talak ka ng talak.
At sinasabihan mong demonyo yung mga antingero. So ngayon, kung hindi ka naniniwala sa anting-anting, ako mismo ang magpapaniwala sa'yo. Hinahamon kita, pumunta ka dito sa Luzon, magpapadala ako ng pamasahe sa'yo, magpapabaril ako sa'yo. Harap-harapan. Pero, kapag hindi ako tinablan, mayroon lang naman akong isang mumunting kahilingan sa'yo. Tatagain kita ng isang beses. Kapag hindi ka tinablan, totoo yung aral mo. Ganun lang kasimple. No? Bago natin gawin yan, blood compact tayo. Hindi pirma ang gagamitin natin, kundi thumb mark mismo natin sa pamamagitan ng dugo natin. Diba? Para walang makukulong. Kung sino man ang madisgrasya sa atin dalawa. Kasi unang-una, hindi ka magba-blood compact kung labag sa kalooban mo o napilitan ka lang. Ikalawa, hindi ka pupunta rito kung napipilitan ka lang. So yun yung hamon ko sa'yo sa ikalawa. No? Papatunayan ko sa'yo. No? Sa paniniwala namin ng mga mag-anting, na totoong anting. Hindi ko pinaniniwala sa ibang mga hindi naniniwala. Dito lang sa isang tao na naghahamon sa amin. Hindi ko hinahamon yung mga hindi naniniwala sa amin. Wala kaming pakialam sa pananaw ninyo. No? Ganun lang kasimple. So ikaw yung naghahamon, pagbibigyan kita. Pumunta ka dito mismo sa lugar ko, walang gagalaw sa'yo. Hindi ka titingnan daliri mo. Wala. Pero, tanggapin mo yung dalawang kondisyon na sinasabi ko sa'yo. Bago ako magpa-testing sa'yo. So, ito yung hamon mo. Leon, ano tayo? Mamayang hapon, alas 5, bigyan kita ng time. Walang problema sa akin kung ang mga tanong mo sagutin ko. Kung sapat. O, nasan ka na? O nasan ka na? Huwag kayong magbanggit ng grupo kasi hindi naman yung grupo niya ang ano eh. Hindi naman yung grupo niya ang ano dito eh. Involved eh. Ang involved dito, itong isang miyembro nila na nagtatatalak. Siya lang naman mag-isa ang nagmumura doon, nagsasabi na ang mga manggagamot at mga anting-anting ay sa demonyo. Siya lang naman mag-isa nagsasabi, huwag niyong idama yung grupo ng SCS. Kasi unang-una, pasintabi yun. Paul tayo doon. No? Paul tayo doon. Ay, kung ano man yung, halimbawa, religion, may relihiyon siya. Huwag nating idamay. Halimbawa, Iglesia ni Cristo. Lahat yun eh, kabuuan eh. Lahat yun tinutukoy natin. No? Kung religion. So sabihin natin yung pangalan ng isang tao. Hindi yung buong kabuuan. Kasi unang-una, wala namang kaalam-alamang relihiyon o yung samahan niyan, yung grupo niyan. Wala naman alam yan eh. Huwag nang patulan, idol. Bakit hindi naman natin ginugulo ah? Guguluhin ba natin? Siya nagsimula na naghahamon ng mga tanong, nasagutin daw yung mga tanong niya. So sinagot ko kahapon, nung sinagot ko kahapon, siya ang sumagot, na aakyat siya ngayon sa live. So inaantay natin, ano na 5:13 na, wala ka pa. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Pagbigyan natin, 5:20, kapag wala pa, mas report nyo na. Sinayang mo, naghanda pa naman ako. Bibigyan kita ng kasagutan kung ano yung kaalaman namin bilang mga manggagamot at nasa talata ng Biblia kung bakit may mga bagay sa espiritual na paano namin binubuhay yung mga material na bagay sa pamamagitan ng espiritual. Uno mga taga-Korinto 2:11. Bibigyan kita ng isang talata, ang katanungan mo doon sa bao. Bakit gumagawa kami ng mga bao? So yung mga bao, ito ay material. Paano namin kakargaan ng espiritual? Bakit? Dahil nasa Biblia din ang kasagutan. Sapagkat sino man sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi makikilala ng sino man maliban ng espiritu ng Diyos. So paano natin ipapasok tong kapaliwanagan na to? So ibig sabihin doon, yung espiritu ng Diyos na tinatawag namin para buhayin at konsagrahan yung mga divine words na mga nasa loob ng bao o mga orasyon, Diyos, yung sinasabi ng mga bagay na nakakakilala sa Diyos ay yun lang din yung bagay na kikilalanin ng Diyos.
Tapos, yung sinasabi mo, yung mga anting-anting sa demonyo, kailan ba kami tumawag sa demonyo kung kami nag-aanting-anting? Paano ba namin konsagrahan yung mga gamit? May narinig ka bang Beelzebub, Lucifer, Astaroth? Gusto mo, banggitin ko pangalan lahat ng demonyo sa'yo eh. Para maintindihan mo kung may isa ba kaming binabanggit doon. Karaniwan, kapag kami ay nagkokonsagra, tinatawag namin ang 3 banal na pangalan ng Diyos. Yung JAH o ano paman, no? Na kilala namin sa 3 persona. 3 persona ang lagi namin tinatawag para bumuhay doon sa mga orasyon o doon sa mga medalyon. So ngayon, yung 3 persona ba, demonyo? Tapos, saan ka nakakita? Saan mo napanood na video ng isang manggagamot na sinabi niya na nagpapagaling ako mula sa pangalan ng demonyo. O demonyo, lumayas ka sa pangalan ng demonyo. Saan mo narinig? Saan mo nakita? Yan ang tanong ko sa'yo. No? Ngayon, kung hindi mo kaya sagutin yung mga ganong tanong, lugmok ka. Lika na rito. Akyat ka na dito. Diba? Ito yung hamon ko, sinagot mo yung hamon ko. Sinagot mo yung hamon ko. Sabi mo, alas 5. Ulitin ko, pang ilang ulit ko na to. Binabandera ko yung mukha mo. Papahiya talaga kita. Nagagalit, pero kuminto lang kayo. So, ikaw, Commander Leon, tayo, mamayang hapon, alas 5, bigyan kita ng time. Walang problema sa akin kung ang mga tanong mo sagutin ko. Ang sapat. 5:16, wala ka pa. Saan ka na? Saan ka na? Asan na yung sinasabi mong alas 5? So, sayang yung time. Ang dami ko pa naman hinandang tanong sa'yo. Paggamit-gamit ka pa ng talata. Ibang uri ng talata ang gagamitin ko sa'yo, apocryphal. Talata mismo ng apocryphal ang gagamitin ko sa'yo. Biblia din yun. Ngunit hindi hayag. Napakatandaan mo, kung hindi ka pa nakakabasa ng Book of Apocryphal, huwag mo kaming tuligsain. Gusto mong kapaliwanagan kung ano yung apocryphal? Bibigay ko sa'yo. Para maintindihan mo. The Hidden Book, The Ethiopian Bible. So ano sabi dito? The Ethiopian Bible. Bakit siya tinawag na Ethiopian Bible? Sapagkat ito, sino ba yung mga Ethiopian? Ang mga Ethiopian ay mga Katoliko na may hawak ng Biblia na hindi pinaghiwa-hiwalay o hindi binawasan. So ano ba ang meron doon sa loob nila? Ano bang talata ang meron lang tayo dito? Hanggang Apocalypse ang meron tayo dito. Sa hayag na Biblia. So sa Book of Apocryphal, ano ang mga talata ng Biblia o mga aklat na hindi tinanggal at hindi inalis? Papaliwanag ko sa iyo. The oldest and the most complete. So sinasabi dito, kompleto ha? Kompleto. No? The most complete biblical canon on earth. Written in Ge'ez, an ancient liturgical language. It contains 81 books. So, ibig sabihin, 81 books yung wala dito. No? 81 books yung nawawala rito. Ano yung mga libro na yun na nawawala dito? Tapang mo makipagdebate, kulang naman pala yung Biblia mo eh. No? Yung mga bagay na wala dito, tungkol sa pag-aanting-anting, matatagpuan mo sa Book of Enoch. Naintindihan mo? Ha? Tungkol sa Book of Enoch, Book of Solomon. So ngayon, wala ka talagang mababasa dito kasi kulang tong Biblia mo eh. Pero kung may hawak kang Ethiopian Bible, doon mo maiintindihan kung bakit namin naiintindihan ang pag-aanting-anting. Dahil doon lahat nakasulat, doon lahat nakasaad. So gets mo? Ito pa. The Book of Enoch, Jubilees, and the Book of Megabians
and Maccabees. The apocryphal, the authorized version of the book that are not in the Bible. So nawawala dito doon sa otorisadong Biblia. Nawawala daw dito kasi tinanggal. So saan mo matatagpuan? Sa Ethiopian Bible. Hindi kulang, lahat na andun. So gets mo? Bibigyan kita ng 14 na aklat, no? Na pangunahing binabanggit sa Book of Ethiopian. 1. The Holy Children. 2. Wisdom of Solomon. 3. Bel and the Dragon. 4. Maccabees and Maccabees 5. Maccabees 2. 6. Manasseh. 7. Susanna. 8. Baruch. 9. Jesus Sirach. 10. Esther. 11. Judith. 12. Tobit. 13. Esdras. 14. Esdras 2. Karagdagan. Meron ditong pangunahing aklat, 4 na pangunahing aklat na may laman ng lihim na karunungan at mga orasyon at mga pag-aanting. Anong aklat yon? Saan mo matatagpuan? Sa The Book of Enoch, The Book of Mariam. Sino yung Mariam dito? Si Maria Magdalena. The Book of St. Jude kay Judas and the Book of Solomon. 4 yung binigay ko sa yung pangunahing. So ngayon, hindi ko na itutuloy ito. Wala ka naman eh. Wala ka naman eh. Nga kami sa'yo, brother. Oh? Hindi ka ba nahihiya dun sa mga ano mo? Magandang tanghali Sa grupo mo? Di maayos ang buhay mo. May tagaprotekta sa iyo ang Diyos. Ano bang magawa sa tao? Magawa sa anting-anting na hindi magawa sa Diyos. Walang bayad, walang isang salita. Na anong mga manggagamot sa akin nagagalit, pero kuminto lang kayo. So, ikaw, Commander Leon, tayo, mamayang hapon, alas 5, bigyan kita ng time. Walang problema sa akin kung ang mga tanong mo sagutin ko, ang sapat. 22 minutes, wala ka pa. Asan ka na? Banderang-bandera na yung mukha mo, bugbog na yung mukha mo dito, kababandera ko dito sa live, oh. Time. Nanginginig na itlog nun. Patay-patayan na yon. So, ano ba yung kinikwento ninyo dun sa, sa comment dito? Sa comment section. Ano yung sinasabi nyo na nagpapatayo to ng itlog? Kasi pagka umakyat to, hamunin ko to eh. Ano yung hamon na gagawin ko sa kanya? Di ba nagpapatayo ka ng itlog? Patayuin mo nga itlog ko. Asan ka na? Inaantay ka na ng mga manggagamot, na mga inusig mo. Inaantay ka na ng mga antingero na inusig mo. Andito, mga nanonood na sila, 103 yung nakatutok at nanonood at nag-aantay sa'yo sa hamon. 5:20 na, wala pa. Wala pa rin. Mass report na yan. Okay, pwede nyo nang i-mass report. Hindi na aakyat yan. Paki-mass report na, mga lods. Diba? Sinayang lang yung panahon. Gusto niya yung mga sasabihin lang niya. Puro record yung mga sasabihin lang niya, papakinggan natin. Pero yung side natin, hindi pwedeng pakinggan. Kaya nga pinapakyat ka dito para makipagdebate ka. Kung talagang totoo yung mga sinasabi mo, patunayan mo rito. Dahil yung pinaniniwalaan namin, patutunayan ko rin sa'yo na totoo. Diba? Puro salita, walang bitaw. Wala ka palang bitaw eh. Nako, natakot si Pastor, left power savior. O, asan ka na? Nagtatago sa palda ng nanay niya. Ang gaganda pa naman ng mga talata na iaano ko rito. Eto, bibigyan kita ng isang talata na walang hiya kang pakailamero ka. Isang tanong, naniniwala ka ba sa talata ng Biblia? Kung naniniwala ka sa talata ng Biblia, wag mong salungatin yung aral ng Biblia. Sinasalungat mo eh. Nagagalit ka dun sa mga manggagamot. Ano ba ang sabi ni Kristo tungkol sa mga manggagamot? Mark 9:38-40. Ito yung kanyang sinabi. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong
nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan, pinagbawalan namin. Excuse. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyong siyang pagbawalan, sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin. Pagkatapos gawin ito, sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. So, ibig sabihin, kapag bumabanggit ka sa pamamagitan ng panggagamot mo sa pangalan ng Kristo, ay inaako ka o inaari ka ng Kristo na Kanya. Hindi ka kalaban. Ito yung sinasabi sa talata eh. Ikaw sino kang Hudiyo ka na kinakalaban mo kami manggagamot? Sino ka? Pakawala ka ba ni Taning? Lika na, akyat na dito. Ano yung sabi mo? Anting-anting sa demonyo? Yung mga manggagamot sa demonyo? Eh bakit nandito sa talata ng Mark 9:38 hanggang 40? Sinabi ng Kristo na wag daw. No, wag daw gambalain yung ginagawa ng mga manggagamot sapagkat kung sino man yung nagsasalita, no, ng mga nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng Kristo ay panig sa Kanya. At hindi lalaban sa Kanya. So ikaw, ang tanong ko sa'yo, sinasabihan mo yung mga manggagamot sa demonyo. Bakit? Saang talata nakasulat sa talata ng Biblia na ang mga manggagamot ay sa demonyo? At saang talata nakasulat sa Biblia na huwag gumawa ng bao na anting-anting? Saan sa talata nakasulat yon? Saan? Tapos bibigyan pa kita ng isang talata dito na binanggit ko kahapon. Wala kang respetong Hudiyo ka sa mga manggagamot. Ibig sabihin nilalabag mo yung talata ng Biblia. Kung wala kang respeto sa manggagamot at hindi mo kayang igalang ang mga manggagamot, sa demonyo ka. Alam mo kung bakit? Dahil nakatala sa talata ng Biblia. Ano yung nakatala? Ibig sabihin, kapag ka hindi nilalabanan mo o nilalait mo o inuusig mo yung mga manggagamot, hindi ka naniniwala sa tala ng Biblia. So saang talata ng Biblia nakatala na sinasabi sa Ecclesiastico 38:1, igalang mo ang manggagamot. So ano yung sabi sa talatang ito? Igalang mo ang manggagamot. Ikaw, ano ginagawa mo? Inuusig mo kami. So kapag inuusig mo ang manggagamot, ibig sabihin, inuusig mo rin yung salita ng Biblia o yung talata. So naintindihan mo ba yan? At papaliwanagan kita sa dalawang dibisyon na bagay na sinasabi mo. Sa mga ritual. Sige. Kahit na hindi ka umakyat, paliliwanagan kita. Kasi bakla ka naman, duwag ka naman, ayaw mo umakyat eh. Babanggitin mo yung pangalan ng isang Commander Leon na hindi mo kayang panindigan. Alas 5? Anong oras na? 5:28 na, magpa-5:30 na, wala ka pa. Nagpapatayo ka kamo ng itlog, patayuin mo nga itlog ko. Buisit ka. Ang tibay mo mang usig sa mga manggagamot, sasabihin mo mga nag-aanting-anting sa demonyo. Alam mo ba kung ano ang laman ng bao? Mga talandro ng lihim na karunungan. Lihim nga eh. Kaya wala kang alam. So, pagpatuloy natin dito, Ecclesiastico 38:1, igalang mo ang manggagamot ng mararapat sa kanyang katungkulan. No? Katungkulan daw, sabi ng Biblia, ang pagiging manggagamot ay tungkulin. No? Kaya dapat mong igalang. Walang nakasulat dito na dapat mong usigin. Hindot ka. Sapagkat ang Panginoon din ang may likha ng tungkuling iyan. Ang karunungan ng manggagamot ay mula sa kataas-taasan. Wala nakasulat ditong sa demonyo, sa kataas-taasan daw. At ang Panginoon Diyos ang nagbigay ng tungkulin. No? Pinapahalagan siya at ginagantihan patinan ng mga hari. Kita mo yung mga hari? Nagbibigay ng pabuya, nagbibigay ng ganti. Ikaw, ano ginagawa mo? Inuusig mo. So ano tingin mo? Sa Diyos ka? Oh. Bakit mo na i-content yung mga manggagamot? Wala ka nang ma-content? Dahil
napakadaling gumawa ng content, mas masarap mang asar, mas maraming views, mas sikat ka. So ngayon, sikat ka. Oh, sikat ka saan? Sa kaduwagan. Bakit? Hahamon-hamon ka, alas 5, wala ka pa, oh. Anong oras na? 5:30 na, brother. Oh, 5:30 na. Ngayon, may ibibigay pa ako sa'yo. May bibigay pa ako sa yung isa. Panoorin mo to. Lisan yung magkapatid. Kapatid, di ka namin kapatid. Demonyo ka. Kapatid ka pa. Pagkatapos mo kaming lait-laitin, tatawagin mo kang kapatid. Baka kapatid mo si Becca. No? Pinaliwanag ko na sa iyo kung bakit tinatawag kitang demonyo. Dahil yung mga umuusig sa mga manggagamot, sinabi sa talata ng Biblia ay galang. Walang nakasulat na usigin. Hindot ka. To, panoorin mo. Legal ba ang panggagamot ng albularyo? Wala tayong batas sa Pilipinas na mababasa na nagbawal sa albularyo sa panggagamot. Kahit Ano sabi ni attorney? Wala tayong makikita sa batas na nagbawal sa manggagamot. Ba't ikaw binabawal mo? Tanong ko sa'yo. Ba't ikaw binabawal mo? Mas mataas ka pa sa batas? Mas magaling ka pa sa talata ng Biblia? Mas magaling ka pa? Tuloy natin to. mayroong mga opinyon na ang source ng panggagamot ng albularyo ay sa demonyo, hindi papasok ang ating pamahalaan at inirespeto pa rin ang tinatawag na freedom of faith. Ang freedom of faith o kalayaan na maniwala ay nakasaad ito sa ating 1987 Constitution. So kung ang albularyo sa pag-exercise ng kanyang freedom of faith, naniwala na ang kanyang mga abyan o mga espiritu ang nagbigay ng bisa para mapagaling ang kanyang mga pasyente, respeto yan sa ating batas. Kung ang mga tao ay naniwala sa albularyo na makagaling sa kanilang sakit, respeto yan sa ating batas. Except Narinig mo? Narinig mo? Inirerespeto yan sa ating batas. Sa talaan ng Biblia, inirerespeto din. Igalang mo ang manggagamot. Sabi dun, Sa Biblia, binasa ko na sa yung CP, igalang ang mga manggagamot. Sa batas, sinabi din ni attorney na inirerespeto. No? So ikaw, anong ginagawa mo? Inuusig mo. Sa pamantayan pa lang ng batas, hindi ka na pumasa. Paano kung may nagreklamo sa'yo ng paninirampuri yan at gamitin tong Republic Act of Tama? Pag ginamit sa'yo to, yung mga manggagamot dyan na merong kaya sa buhay, paano kapag ka dinimanda ka dyan? Ano ka? Kulang lang sa alog yan, paring pogi. Ito nga nandito nga ang daming nanonood, nasa 105 na tayo, ang daming nag-aantay sa kanya. Ano na? 5:33 na, wala ka pa. 'Di ba? So ulitin ko rito. Ulitin ko para paulit-ulit na mapahiya yung pagmumukha mo. Binabalasubas mo yung mga manggagamot Inaano ka ng mga manggagamot. Baka mamaya abangan ka dyan sa lugar mo. Tapang, paano peke yung pangalan na nakalagay dun? Anong oras na? 5:30. To, Magandang tanghali sa inyo. Na anong mga manggagamot sa akin nagagalit, pero Yan, pagmumukha komento mo. lang kayo. So, ikaw, Commander Leon,
ano tayo, mamayang hapon, alas 5, bigyan kita ng time. Walang problema sa akin kung ang mga tanong mo sagutin ko, kung sapat. Wala ka pala eh. Magandang tanghali. No, wala ka pala. Skid sa debate, nagluk-luk. Nagluk-luk ka pa daw. Baka nag-make up. Nagme-make up pa siguro yan o kaya nagpapatayo ng itlog. O yan. Nakikita yung pagmumukha mo rito na papalag ka sa debate. O dito, bakit hindi ka umakyat? Anong oras na? 5:35 na. Halos mag-iisa. Kulang na lang pag isang oras mo kaming antayin dito. Bigyan pa kita ng isang aral dun sa sinasabi mong sa mga nag-alay-alay. Bakit nag-alay-alay? Bakit nag-alay-alay? Saan ka nang galing? Unang tanong ko sa'yo, saan ka nang galing? Pilipino ka ba o hindi? Tanong ko sa'yo, Pilipino ka ba o hindi? Bibigyan kita ng history. Yung mga hindi dugong Pilipino lang, ang hindi nananalaytay sa kanila ang dugo ng pagiging babaylan. Tandaan mo, sa buong Pilipinas, buong Pilipinas, lahat ng mga Pilipino ay dugong babaylan na hindi nalalaman ng karaniwan. Ito ay lihim. Bakit? Bibigay ko sa'yo. Buisit ka, pati ninuno mo, inuusig mo. Pati ninuno mo. No? Pati mga ninuno nating mga Pilipino, inusig mo. Hindi mo pinaniniwalaan. Kung wala tong mga babaylan at yung mga antingero, sino ang lumaban noon? Sa pakikipagdigmaan, sino ang magtatanggol noon? No? Yung mga bayani, di ba may mga anting-anting yon? Kung wala mga bayaning may mga anting-anting na lumaban, buhay ka pa kaya ngayon? Makakapagpatayo ka pa kaya ng itlog mo? Di ba hindi na? So ganito yan. Sa bawat tribo noon, wala pang relihiyon. Pakinggan mo mabuti, ignoranteng bubok na dumidebate sa aming mga manggagamot na umuusig sa amin. No? Hindi ko pa alam kasi pangalan mo eh. Noon, wala pang mga relihiyon. Ano ang namumuno sa buong kapuluan ng Pilipinas? Ang namumuno sa kapuluan ng buong Pilipinas ay tinatawag na mga babaylan. Sa bawat tribo, Luzon, Visayas, Mindanao, ang namamahala sa buong Pilipinas ay mga tribo ng tinatawag na namumunong babaylan. Sila ang manggagamot, sila ang nagtuturo ng espiritual, sila ang nagtuturo ng batas. At sa bawat tribo na yon, ang nangangasiwa ng patakaran ay yung mga babaylan. Sa bawat tribo sa buong Pilipinas, bawat isang tribo ay may nangangasiwang babaylan. At iyon ang pinanggalingan ng lahi natin nang wala pang mga reliyon sa buong Pilipinas. So naiintindihan mo ba yon? So ano ba yung mga babaylan? Mga manggagamot, mga ritualis, mga nag-aanting-anting. So kailan lang ba dumating yung Biblia? Nung dumating yung relihiyon dito. Pero nung unang panahon, ang mga ninuno natin ay nanggagaling sa isang paniniwala. Sino yung Diyos na yon? Si Bathala. So, naintindihan mo ba yan o hindi? Hindi mo naintindihan? Bobo ka. O bugbog ka rito kasi di ka umakyat eh. Makyat ka para mapagtanggol mo sarili mo. Sisihin mo yung mga babaylan kung bakit nila itinuro yung ritual at pag-anting-anting. Yun ang sisihin mo. Yung mga ninunong pinanggalingan mo, nabugok ka, na hindi mo naiintindihan yung lahing pinanggalingan mo. Ni sarili mong kultura, di mo alam. Ni sarili mong paniniwala at pinanggalingan, hindi mo alam. Kasi nga, bugok ka eh. Di ba? Ano? Di ba? Hindi mo naiintindihan? Sino yung nilalait mo sa mga pag-anting-anting? Yung mga ninuno nating babaylan, hindi mo pwedeng sasabing hindi mo ninuno. Bakit? Mga luluhin natin yun. Bakit? Meron na bang pamahalaan noon? May relihiyon na ba dito noon? Wala, di ba? Ano ang batas na umiiral? Ano ang espiritual na umiiral nung panahon ng ating mga ninunong babaylan? Di ba yung paniniwala ng mga baylans?
So, naintindihan mo ba yon? Hindi. Sabi ko sa'yo, kakain ka ng aral sa akin, boy. Visit ka. Nilalait mo yung mga nagri-ritual-ritual. Kasabihin mo sa demonyo, bakit tinawag ba nila yung demonyo? Ha? Yung mga namanggagamot ba, nagpapagaling ba sa pangalan ni Satanas? May narinig ka bang ganon? O may nakita kang video, nagpapagaling sa ngalan ni Satanas? Sinabi ba ng manggagamot dun sa video, sa live video? O dun sa mga record video na pinopost nila? Hoy, Satanas! Hoy, Engkanto, lumayas ka sa pangalan ni Satanas. Bobo ka kapag ka ganon ang inano mo. Pakakatandaan mo, inutil ka. Mahalin mo yung tribong pinanggalingan mo, yung kultura ng Pilipinas na pinanggalingan ng dugong nananalitay sa ating mga babaylan. Leche ka, kulang ka sa kaalaman. Hamon-hamon ka, di ka akyat dito. Diba? Alas 5, sinagot mo yung hamon ko, 5:40 na, wala ka pa. Partida, inuubo pa ako. History pa lang yung binibigay ko sa'yo, wala pa yung mga tagong talata. Wala pa yung Book of Apocryphal. Kaya siguro natakot ka dahil binanggit ko yung 81 books eh. Na tinanggal sa Biblia eh, kaya siguro natakot ka eh. Diba? Ano? Gonzaga Christian, yung tinutukoy mo na pagano, hindi sa Pilipinas yan. Nung pumasok dito, ang tinatawag mo mga pagano, bago na yung kanilang pangalan. Katoliko na. Sa Pilipinas, walang relihiyon noon, kundi tribo ng mga babaylan. Wala namang presidente, wala namang barangay tanod noon, wala namang barangay captain eh. May batas ba noon tungkol dyan? Sino ba nangangasiwa ng batas ng mga tribo noon? Mga babaylan. Kaya yan ang pinanggalingan ng lahi natin. Ngayon, kung di mo kaya respeto, yung tribong pinanggalingan, yung kultura ng Pilipinas, tiko mo na yung bibig mo. Dahil wala ka naman naiintindihan. Ang nilalait mo, mga ninuno mo. Ninuno nating lahat ng mga Pilipino. Bugok ka. Sa lahat ng hindi naniniwala sa anting-ating, ikaw yung maraming kuda eh. Marami naman taong hindi naniniwala sa anting-anting, pero hindi katulad mo, nakasingkitid ang utak mo. Ginawa mo kami content o ngayon, content ka rito ngayon. Ikaw gagawin kong content. Diba? Nakadalawang video na ako ng paghamon sa'yo. Ito, kahapon, hinahamon kita, sumagot ka, nag-record ka ng video, ipinost mo alas 5. Anong oras na? 5:42 na oh. Wala ka pa? Ano ka, nagpapatayo ng itlog mo? O nagme-makeup ka pa? Diba? Ang daming nag-aabang dito, maraming gustong umakyat. Maraming gustong umakyat ng mga manggagamot tsaka mga antingero na pinagsasabihan mo ng mga demonyo. Ito yan eh, kung bakit napupulaan ng mga manggagamot. May dalawa kasing aral ang mga manggagamot. At may tinatawag kaming spiritual division, mga idol, sa mga hindi nakakaintindi. Merong divino at encantadores. So yung mga encantadores, ang turing ng iba, dahil hindi nila naiintindihan, ito daw ay sa demonyo. Kasi nga, ang kanilang anting-anting ay sa engkanto. Hold natin to. Dito tayo pumunta doon sa mga kapangyarihan ay divino. Katulad ng mga lihim na karunungan, katulad ng itinagong mga talata sa Biblia. Ito yung kanilang aral, dito sila nagpapagaling. Dalawa yan, encantadores at divino. So itong mga encantadores, ito yung mga mahihilig mag-ritual. Ito yung mga mahihilig mag-alay. So para sa iyong kaalaman brother, ito yung mga encantadores ha. Ito yan ha. Iba yung divino. Maniwala man o hindi, respeto na lang sana. Kaya nga eh, yun na lang sana eh. Respeto eh, hindi yung uusigin mo pa kami. No? Hindi yung i-content mo pa kami. Wala kang mai-content. Kasi walang pumapansin sa walang kwenta mong mga pinagsasabi dyan sa page mo. Sa mga post mo. Ito nga sinabi mo, hindi masama gumante. Aral ba ng Diyos yan? Aral ba na sa Diyos yan? Hindi masamang gumante? Tignan mo yung mga comments sa'yo dito. Kung tama itong mga pinagsasabi mo. Ito sa post mo, hindi ako gumagawa ng tapos.
Hindi masama ang traidor kung sobrang kasamaan nila. Oh, hindi daw masamang maging traidor kung sobrang nakasamaan nila. So, ibig sabihin, mabuti ang pagiging traidor. Ha? Hindi ako nagsabi niyan, ikaw nag-post niyan. Hindi masama ang traidor kung sobrang kasamaan na nila. So, ibig sabihin, kabanalan yung pagiging traidor. 'Di ba? Mukhang bakla, oh. Naka-make up. So, ibig sabihin, hindi pagiging bakla yung bakla tuloy. Hindi masama yung pagiging traidor. Hindi daw masama, eh. Sabi mo dito, eh. Hindi masama. Ano yung mabuti? Hindi masama ang traidor kung sobrang kasamaan na nila. So, kung tinuturing mong mabuti ang pagtatraidor, sige nga, traidorin mo asawa mo, mambabae ka. Kung hindi masama ang pagtatraidor, traidorin mo nga yung grupo nyo. O, di ba? Bobo ka. Tignan mo yung mga aral mong kinakalat, oh. Nababasa ng sambayan ng Pilipino. Hindi masama ang traidor. So, ano ibig sabihin? Mabuti yung pagiging traidor? Eh, bobo ka nga. Di ba? Diyan pa lang sa mga post mo. O, walang burahan, ha? Walang burahan. Isa lang masasabi ko, walang burahan ng post. Huwag mong buburahin tong post mo na to. Panindigan mo to, yung katangahan mo, na hindi masama yung pagiging traidor. Hayaan mo na lang yan, idol, kung ayaw maniwala. Hindi yun eh. Wala naman akong pakialam kung hindi siya naniniwala. Ayoko lang inuusig yung mga manggagamot na sasabihin niya yung mga manggagamot sa demonyo. No? Hindi yun, Brad. Hindi yun yung tinutukoy ko rito kung bakit tinahamon ko ng debate itong impacto na to eh. Sino ba yung nag-comment kanina? Si Jose Abraham. Hayaan mo na lang yan, idol, kung ayaw maniwala. Hindi yung paniniwala ang sinasaksak ko sa kokote nito eh. Ang sinasaksak ko sa kokote nito, ang gusto kong itanong sa kanya, saan niya nakuha ang talata ng Biblia, nakasulat, nasa talata daw eh, pinagpipilitan niya, nasa talata daw eh, ang mga manggagamot sa demonyo eh. Yung mga nag-aanting-anting daw sa demonyo, yung gusto kong itanong sa kanya kung saan talata niya nabasa eh. Gusto kong linawin dito yan eh. O baka kaya ayaw mong umakyat dahil wala kang mahanap sa talata. Eh gumawa ka ng sarili mong talata. Gumawa ka ng sarili mong Biblia. 'Di ba? Yung pagiging manggagamot nasa talata ng Biblia. No, Ecclesiastico 38:1. Nandun kami ng mga manggagamot. Eh yung dumalabas sa bibig mo na yung mga manggagamot sa demonyo, nasan yun? Nasaan sa talata na binabanggit mo? Ito pa, nandito pa sa Marcos 9:38 hanggang 40. Nandito pa yung mga manggagamot. Diba? So ngayon, wala kang kakwenta-kwenta, sinayang mo yung oras ko, mag-isang oras na ako naghihintay sa'yo dito, pati yung mga nanonood, dyan sa hamon mong bakla ka, babatikusin ka, maniwala ka. Baka ma-stress ka sa mga i-comment sa'yo, nung mga nakapanood nitong video, at sa mga makakapanood pa kapag na-off na to. Kala mo, i-delete ko to? Hindi ah. Hanggang sa YouTube, ipopost ko pa to. Ha? Alam mo kung bakit? Proud ako bilang maging manggagamot. Proud ako bilang maging antingero. Dahil kaming mga manggagamot at mga antingero, may nagagawa kaming mabuti mula sa kalooban ng Diyos. No? Mula sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi kami makakapanggamot sa pamamagitan ng kapangyarihan ng demonyong sinasabi mo. Hindi daw yung mga manggagamot na spiritual daw, yung sinasabi niya, yung mga herbal daw yun. O kita mo, bumabali ka na? Bumabali ka na? Nire-review namin yung video mo, pinapanood namin yung tukmol. So, sinasabi mo, mga herbalist. Yung mga encantadores, yun yung binabanatan mo. Baka banatan ka ng mga encantadores dito. Naintindihan mo kung ano yung mga encantadores? Yung mga manggagamot at mga antingero na may mga hawak na mutya. Oh, kita mo, nagpapasintabi ka na, umiiwas ka na.
Sabi niya, Commander, hindi daw ang mga manggagamot espiritual ang sinasabi niya dyan. Herbal daw yun. Mga herbalist naman. Eh, nung una nga, nilalahat mo eh. O ngayon, nagpapasintabi ka na. No? Nung may pumatol sa'yo, umaalingaw kasing boses mo sa social media. Kung makapag-ano ka sa mga manggagamot, ang lakas mo magano. Ngayon, nahamon kita ng debate rito, nagbigay ka pa ng alas 5, anong oras na? 5:50 na, oh. Mag-iisang oras na. Diba? Mag-isang oras na, nagamon ka, alas 5. O ngayon, diba? Sabi mo, debate tayo, ganito. Ganitong oras, alas 5. 5:50 na, wala ka pa. Hindi ka ba nahihiya? Yung talata niya, talatago pala. Ay, yun pala, talatago ka pala eh. Herbalist na naman ang binabanatan niya. Magalit ang mga encantadores dyan. Diba, wala. Wala kang kwenta. Wala kang isang salita. At higit sa lahat, wala kang bayad. Duwag ka. Sabi niya, sa mga manggagamot, tahimik lang kayo. Ba't kami tatahimik? Pagkatapos mo kaming usigin at lait-laitin, mananahimik kami? Nung karapatan mo sabi, manahimik kami. Ikaw ang manahimik. Tiko mo yung bibig mo kung wala kang alam. Diba? Unggoy ka kasi, hindi ka nga namin kilala eh, tas babanggitin mo pangalan ng mga manggagamot. Umakyat na lang siya dito, sa live niya sabihin. O yan, ang dami umahamon sa'yo, paakyatin ko rin yan ng mga hamon sa'yo dito. Paano yan mga lods? 5:51 na. Diba? 5:51 na, mag-isang oras na. Hindi na, baka excuse na, may bagyo. Walang signal ko, no? O, akyat ka na daw, boy. Diba? Wala. Mahinang nilalang. Mahina kang nilalang ka. Pagkataas mo light-lightin yung mga manggagamot o ngayon, nilalait-lait ka namin dito. Ipagtanggal mo yung sarili mo, makat ka dito. Baka gusto sumikat. Baka gusto nga sumikat eh. Wala, kanina pa kami naghihintay dito. Lang kwenta, nakakaya yung pagmumukha mo. Ilang beses kung ano. Ilang beses ko nang binandera yung pagmumukha mo rito. Wala ka pala eh. Puro ka lang pala yabang eh. Puro ka lang pala talak-talak eh. Hanggang record ka lang pala eh. Kasi yung record mo, sinusulat mo muna bago mo sabihin. O dito, mag-actual tayo. Lika rito. Social media mo, ano lahat yung mga aaral mo. Diba? Kabugukan mo. Pati yung kultura natin mga Pilipino, nilalait mo, abnormal ka. Ba't banyaga ka ba? Hindi ka naman mukhang imported eh. Mukha kang pilit eh. Alam mo yung pilit? Kung meron pilam, may pilit. Alam mo yung pilit? Pilipinong ita. Visit ka. Pasintabi dun sa mga original na mga ita, pasintabi sa inyo. Ito, pilit to eh. Pilit. Pwede rin naman pilam eh. Pwede ka ng pilam kung gusto mo maging banyaga. Anong uri ng pilam? Pilit maging Amerikano. Mukhang bakla ang hinayupak na to eh, no? Ganyan yung mga video niya. Halatang may saltik, Commander eh. Iba-iba ang sinasabi ngayon. Encantadores naman ang tinitira. Puro yabang lang yan, bro. Andyan, nakatag. Tignan mo, nakatag dyan sa akin. Tignan mo kung ano. Paki-mass report na yung talk mo na yan. Nakakapag-post pa eh.
Bakit po niya titirahin ng mga herbalist? Wala pa naman pong doktor noon. Herbal medicine pa. Kaya nga, kung babanatan niya yung mga herbalist, di ba mga babaylan niya na nagturo ng herbalist? Paano ba nagkaroon ng doktor? Sa pamamagitan ng mga herbal na gamot. Kung di ba naman unggoy itong hinayupak na to. Ngayon, palusot mo, mga herbalist. Nung nakaraan, nilahat mo. Di ba? Sabi mo, mga manggagamot, ibig sabihin, kasama kami lahat. Mga antingero, ibig sabihin, kasama lahat. O ngayon, may tumapat sa, sa kabulastugan ng bunganga mo, wala ka pala eh. No? Kain ka ng aral. Mag-aral ka muna. Hanapin mo muna yung Book of Ethiopian. Yung Book of Apocryphal. Pag nakompleto mo yung 81 books, at pag naintindihan mo na yon kung ano mga nakasulat doon, baka mag-antingero ka na rin. No? Ang balita ko dyan kung bakit nagkakaganyan yan, noon daw nagbebenta daw ng mga medalyon yan. May nagsabi lang doon sa comment section. Sabing ganun, bakit inuusig mo yung mga manggagamot tsaka mag-aanting-anting? Bakit Brad? Sabing ganun doon sa comment. Wala na bang bumibili ng mga anting-anting mo? Wala bang bumibili? Oh. Kita mo may nag-comment na ganun doon. Ibig sabihin, kaya mo binabanatan yung mga anting-anting kasi wala nang bumibili sa anting-anting mo. Eh di pareho pala kayo ni Ryan ng Tres Mundo. Ganyan din si Ryan ng Tres Mundo eh. Ang style niya, sisiraan yung mga manggagamot, anting-anting para mabili yung mga anting-anting niya. Hindi daw sila naniniwala ng medalyon, pero may mga medalyon silang binebenta. Hindi nila pinaniniwalaan yung anting-anting ng iba dahil may sarili silang anting-anting. Ano yun? Peke yung anting-anting ng ibang tao, pero tunay yung sa inyo. Eh ba't nung tinesting, puro butas? O di ba ganun napahiya tong si Ryan ng Tres Mundo na to? Eh ikaw ganyan din naman ang bentahe mo eh, ganyan din naman ang labas niyan eh. Aawayin mo ng mga anting-anting, aawayin mo yung mga manggagamot, susunod yan, mga ilang buwan may ilalabas ka rin anting-anting. May ibebenta ka rin, pustahan tayo. Marketing strategy yan ginagawa ninyo. Marketing strategy. Pero hindi mo alam sa ginagawa mong paglalait at pag-uusig sa mga manggagamot, dumadami lang kaaway mo. Baguhin mo yung style mo. No? Baguhin mo yung style mo. Bulok na style na yan. Marami nang gumawa niyan. No? Kung lait-laitin ninyo, yung mga manggagamot tsaka mga nag-aanting-anting, may mga anting-anting din naman kayo. O di ba mga kupal? Style nyo, mga bulok eh. Hamunin mo, sasabihin sa'yo, punta ka rito. Unggoy pala kayo eh, kayo nga mga naghahamon, hindi kayo pumunta rito sa amin. Kayo mga naghahamon sa mga manggagamot eh, ngayon pagka inahamon kayo, sasabihin nyo, punta kayo rito. May panahon nga kayo na usigin kami. Wala kayong panahon na puntahan kami. O, di ba? Mga tanga. Kung kayo ang nagsimula, kayo ang tumapos. Hindi yung tipong, kung talagang matatapang kayo, kung hinahamon nyo ako, pumunta kayo dito sa lugar ko, dito sa Laguna, bobo ka pala eh. Hahamunin ka ba ng mga manggagamot kung hindi ikaw ang nagsimula? Ang mga manggagamot at mga antingero, tahimik lang. Meron ba kaming inuusig na reliyon? May inuusig ba kaming paniniwala? Wala naman, di ba? O ngayon, nasan ka? Laos ka na. Di ba? Totoo yung sinasabi ko? Na-vision ko sa'yo yun eh. Na-vision ko sa'yo yun eh. Babagsak yung pangalan mo. O ngayon, wala ka ng mauto. Yung pagtitig nyo sa araw. Titigan mo ang araw, magkakaroon kang kapangyarihan. Tignan mo yung iba, mga nagre-reklamo sa TikTok. Yung mga tumiwalag, nasa TikTok ngayon. Ano sinasabi nila? Magmula nang naging miyembro nyo, lumabo daw yung kanilang mata. Akala nyo, naging sinungaling ako, hanapin nyo sa TikTok. Oh. Umaakyat pa sa akin sa live. Diba? Umaakyat pa sa akin sa live. Doon pa nila sinabi sa live na magmula nang pumasok sa iyo, Ryan ka. Nanlabo yung mga mata nila. Paano ba naman, patitigin mo ba naman sa araw kung di ka ba naman baliw eh? Lakas-lakas ng radiation ng araw eh. Anting-anting, tititig sa araw. Di ba bugok? Tapos, nung nalaos na tong Ryan na to,
Lumitaw naman tong isa na to, ng mga nag-uusig. Alam mo yung style ninyo, lumang tugtugin na yan. No? Lumang tugtugin na yan. Sasabihin ninyo, sa demonyo yung anting-anting. Yang mga manggagamot sa demonyo yan, sabay pagka medyo sumikat-sikat na yung pangalan nyo, ito ang banal na anting-anting. Ito ang banal na proteksyon. Puro banal ang tawag ninyo eh. Puro banal. Pati nga dun sa pagtatridor sa post mo eh. Kabanalan din yung pagtatridor eh, di ba? Hindi masama ang maging tridor. Ayop pa. Na may mga aral mo, aral ng bugok. Tridor nga eh, paano hindi naging masama? So yun mga Lods, wala na tayong aasahan. J. Cerveto, left power, baka mangkukulam. Ayun yung hamon niya kanina, oh. Tignan mo, paubos na ng paubos yung nanonood, 95 na lang. Kanina yung hamon niya, alas 5 daw. Anong oras na? Alas 6 na. Isang oras na tayo dito naghihintay sa kanya. Di ba walang bayag? Oh, pakakatandaan mo to ha, tinatawag mo sa demonyo yung mga manggagamot. Ikaw ano ka? Bakla na walang bayag. Ulitin ko, bakla, walang bayag. O, di ba? Ang sarap pakinggan. No? Alas 5, alas 6 na, 6:01 na, oh. Wala ka pa dito. Kung talagang ano ka, kung talagang matapang ka sa mga sinasabi mo, kaya mong panindigan, di sana umakyat ka rito, naglagay ka pa ng time, alas 5. Sasagutin yung mga tanong, sasagutin. Tinanong ko, yung tanong mo sa bao, sinagot ko na kanina. Ano pa yung mamala-mala mo? Gagawa ka pa ulit ng record. Paki-mass report, mga idol. Paki-mass report. Para masayang yung kakupalan na pinaghirapan niya. Nagpapansin lang yan para for the views. O ngayon, for the views ka na, may mass report ka pa. Anak ka ng teteng ka. Sinayang mo oras ko ah. Di pa din lumalabas yan. Hindi pa rin oh. 6:02 na nga eh. 6 na oras at 2 minuto. Hindi lang 2 minuto, nag-start ako. Inagahan ko eh. Alas 4:40. Oh, alas 4:42 yata, naka-live na ako. Hanggang ngayon, wala pa rin. So, wala tayong aasahan mga idol. Wala tayong debating maririnig. Sayang, marami pa naman akong aral na isisiwalat dito. Diba? Re-reserva ko na lang to. I-reserva ko na lang tong mga aral na to na bibitawan ko sa kanyang mga katanungan. Aaralan ko talaga siya eh. Ngayon, daming libro nito nandito sa harapan ko. Yung mga tinatanong niya na pag-aanting-anting, nandito sa Book of Enoch, nandito sa Book of Solomon. Nandito, oh, andyan. Ha? Nandito yung pag-aanting-anting, yung pagre-ritual, nandito. Ang Bibliyang itinago. Kaya lang, wala ka. Sayang yung aral. Di ba? Dahil wala ang kwenta. Etyos lang daw yun, Lods. Kung talagang etyos lang. So yun mga idol, di na tayo magtagal. Di na papasok yan, Lods. Sarap sipain ng kupal na yan. So yun, sa mga manggagamot, at mga antingero na kapatid natin sa espiritual, pasensya na kayo. Hindi kayang bitbitin yung bayag eh. Hindi kayang humarap dun sa mga nilalait yung mga manggagamot at antingero eh. Hindi kayang panindigan yung mga sinasabi niya eh. Di ba? Huwag. Tapos shoutout nga pala dun sa pinost mo. No? Hindi masama ang maging tridor. Aral mo yon? Ah? Yun yung aral mo na pinalalaga po sa social media na sinasabi mong banal-banalang kang inayupa ka. Hindi masama ang maging tridor. So, ibig sabihin, mabuti pala tsaka banal pala yung maging tridor kung sinasabi mong hindi masama. Kaya no, basahin yung mga Lods. Di ba pag mumukha niya yan, hindi masama ang maging tridor kung sobrang kasamaan. Ano pa ba yung sinasabi niya? Nila.
Hindi masama ang traidor kung sobrang kasamaan nila. So, ibig sabihin, okay lang maging traidor. Banal ang maging traidor. Mabuti ang maging traidor. Yan ba yung aral mo na ipinalalaganap mo? Ha? Yan pa yung pagmumukha mo, naka-makeup ka pa, oh. Hanip sa blush on, ah. Nakatibak ka ba? Baka nakatibak ka dyan. Tingnan nga yung bra mo. Ay, wala siyang bra. Tinakpan lang yung utong. Diba? Nakahubad ng damit, eh. Ano, nakahubad ng damit, oh. Wala siyang bra, mga lods. Ay, bumigay. Diba? Tinakpan lang yan ang belt ng ano niya, yung utong niya, para hindi makita, eh. O, tignan nyo, naka-blush on, oh. Mamula-mula. Ay! Ay! Naka-blush on. Kawawa sa'yo, brother. Hindi masama ang traidor. Ano pa, hindi masama ang traidor, ah. Mabuti pala maging traidor. Hindi nga, traidorin mo asawa mo, mambabae ka. Kung mabuti yan. Traidorin mo yung grupo mo kung mabuti yan. Mukhang tanga pala yan. Mas lalong makikita nyo mukhang tanga talaga to kapag tinignan nyo dito. Ito yung account niya, oh. Yan, sa mga hindi pa nakakahanap ng account niya. Tapos panoorin nyo yung mga pinagsasabi niya dyan, yung mga panglalait niya sa mga manggagamot at antingero. Left Power Savior, yan. Tapos paka-report na rin para maligayahan siya sa mga pinaggagawa niya. Para yung mga ginagawa niyang kabulastugan, mawalan ng saysay. Hindi niya mapakinabangan. Kapag may violation yan, hindi yan kikita. Diba? Panay patayo ng itlog, pero siya pala ay bugok. Ha. Mukhang may gatas pa sa labi, idol. O, tingnan, puro lahit-lahit yung inabot mo rito. Nakatibak to. Maniwala kayo sa akin. Wala nga siyang bre. Wala nga bre, oh. Alam mo, kung ayaw mo na may kaaway, Brad, isa lang masasabi ko sa'yo. Huwag mo kaming gawing content. Naka-lip shiner, oh. Tignan nyo, mamula-mula yung labi, oh. Naka-lip shiner. Tapos tignan nyo yung pisngi, oh. Mamula-mula, naka-blush on. Tapos wala siyang bra. Tinakpan lang niya ng belt yung utong. Ama, may mangiti sa iyong ngiti. Yahoo! Ahit ka dapat para bigay na bigay. O, di ba? Ang lupit Ay! Walang iya. Alam mo, para friends na tayo, Brad. Bigay mo yung address mo. Hindi kita awayin. Ririgaluhan kita ng tibak. Tibak, tsaka 2-piece. Ay, tawa na yan. Bati na tayo. Regaluhan na lang kita ng tibak, tsaka 2-piece. No? Kahit na nagsabi ka na alas 5 yung tuloy yung debate natin, alas 5. Kahit na pinaghintay mo ako, hindi na ako magagalit sa'yo. Kasi nauunawaan na kita. Ay, naka-blast on, naka-lip shiner. Ay! Tantalizing eyes pa siya. Pungay ng mga mata. Dapat pala title nito, hindi dapat nilagay dito, hindi masama ang traidor. Nilagay mo dito, hindi masama ang ngiti. So, title lang ata, sa iyong ngiti. Yahoo! Ganda-ganda. Nag-ahit ka para hindi medyo masakit, eh. Masakit sa batok yan kapag kiniskis mo yan. Asar ka ba sa amin? Wala, eh. Pag sineryoso kita, sabi mo, alas 5, debate tayo. 6:09 na. Wala, hindi ka naman seryoso, eh. Di, aningan tayo. Mas aning ako sa'yo. No, pag seryoso yung kausap ko, seryoso ako. Lumelevel ako, Brad, eh. Kapag ka mataas yung sinasabi ng mga kausap ko, ng mga antingero, mataas din yung sasabihin ko. No, kapag low-key sila, low-key din ako. Pero pag loko sila, loko rin ako. Pero kung bading ka, hindi ako mapatol sa bading, brother. Ririgaluhan na kailangan kita ng tibak, 2-piece. Bigay mo sa akin address mo. Gusto mo lip shiner,
Ano pa ba mga kulang mo? Blast on. Sabihin mo lang sa akin kung may problema ka. No? Ikwento mo lang sa akin yung nararamdaman mo. Kaya ka siguro galit sa mga antingero tsaka mga manggagamot kasi hindi ka makapagladlad eh. Diba? Hindi ba tanggap ng magulang mo? Kung hindi tanggap ng magulang mo, kaming mga manggagamot at antingero, tanggap namin. Kung pamintandurog ka. Nauunawaan ka namin, brother. Kawawa, no? So, yun pala problema mo. Ano nga, iyo? Sorry ngayon ko lang napagtanto. Kung alam ko lang na ganyan ka, hindi na sana kita inamon ng debate. Hahamunin na lang kita ng patayuan ng itlog. Papatayo ko sa yung itlog ko. Di ba, nagpapatayo ka ng itlog. May mga comment dun nagpapatayo ka ng itlog, nagpapatayo ka ng barya. Sa akin, pwede bang patayuin mo yung itlog ko? Sa iyong ngiti. Bigotilya. Ay, magaspang yan, brother. No, ahit-ahit din pag may time. Yun lang ang time masasabi ko. So, wala. Inaning mo kami, kaya makipag-aningan na lang ako sa inyo. No, sa iyo pala. So, ibig sabihin, kinontent mo lang kami. Kino-content mo lang yon. Pero sana, no, yung page mo, sana sumikat ka sa ginagawa mo. Sumikat ka sa mga pang-uusig mo, sa mga manggagamot, sa pang-uusig mo at pagbibintang mo, nasa demonyo yung mga mag-aanting, sana sumikat ka dyan. Dildo daw gusto niya. Ay! Ano man gusto mong dildo, yung di baterya? Yaan mo, papunta kami ng Baguio, bibilang kita ng ashtray. Mas matigas yun, walang lambutan yun. Always nakatayo yun, yung ashtray. Promise, bibili ako niyan para sa'yo. Hindi ko lang alam kung anong tunay na pangalan. Can I get your name? Mga ganyan, mga banata ng mga mga batang 90s no? Kinagat your number. Kinagat daw no? O baka pwede naman, kinagat your name. Diba? Para alam ko naman kung ano ka. Ganda na mga ngitian mo dito, pare Kaya lang, di ka nag-pray. Kita, Sus, kagwapa man ni Dudang. Ay! Tignan yan, naka-lip shiner, mga idol, Lip shiner yan, Tapos naka-blush on, Lip shiner with blush on, with tantalizing eyes. Kaya nga lang, bigotilya, Hindi pa nag-bra. Ano? Di mo na kaya? Sabit-sabit yan, may sabit. May nagtatanong naman dito, naniniwala po ba kayo kay Kristo? Ikaw, naniniwala ka? Asan ka na? Wala na, 6:13 na. 2 oras tayong paghihintayin. Wala na mga idol. No, babay-babay na. Sabi ko na Barbie, sabi ni Edmond Osorio. Regaluhan ko yan ng manika. May manika ako dito pang ghost hunt. So, heart touch doll. Yan, inon ko lang, inon ko. Gusto mo to? Brad, gusto mo yan? Pareho kayo, kulay labi. Tapos tantalizing eyes. Gusto mo to? Bigay ko sa'yo to. Sabihin mo sa akin, address mo? Yun pa problema mo. Antayin natin mga idol pagka nawala yung ilaw niya. Hard touch doll to pagka may mga may mga multo, mga ganun. Pang ghost hunt yan Kaya siya kumikislap. Ayan, nawala ng ilaw. Kapag nilapitan nila to, hinipo nila to. Oh, ba't nawala? Lobat na yata. Ayun. Pag hinipo nila yan, so iilaw yan. Hindi siya basta-basta umiilaw ng ganun lang. Kailangan gigil din yung elemento o mga multo. Ganun. Pagka nag-ghost hunt kami, pag umilaw to, ibig sabihin, hinihipo nila yan. So, eto, bigay ko sa'yo, Brad. Bilang pagkakaunawa ko kung ano ka. May remembrance ka na kay Commander Leon. Sabi ko na, Barbie. Violet pa yan, Violet. So, okay ka na? Huwag mo na kasi kami tirahin, hindi ka naman namin inaano
Ba? Hindi ka naman inaano ng mga manggagamot. Kapag ka hinamon ka ng debate para patunayan mo yung mga sinasabi mo, hindi ka naman umaakyat. Huwag mo kaming gawing content. Huwag mo kaming i-content, tsaka huwag mo kaming pagbintangan. Kasi alam na namin yung lumang tugtugin ng mga pinaggagawa mo. So, yun na lang. Mare, ha? Mare. Mare. Yun ang pala eh. Yun pala ang problema eh, no? Totoo naman, di ba? Yung sinungaling ba ako? Wala ba kayo napapansin? Oh. Tignan nyo yung mga tinginan tsaka mga galawan niya, no? Umiirap-irap pa. Vilma Santos ang pikang di puta, oh. With bigotilla. Tignan nyo nga yung labi, oh. Naka-lip shiner. Naka-foundation yata itong hinayupak na to. Ganda-ganda ni Mare, ah. So, yun, mga Mare. Ay, mga Mare, mga utol, mga kapatid sa spiritual. No? Sa mga kapwa ko manggagamot at mga antingero. So, yun, tandaan natin. Kailanman hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan. At laging kung meron mga nanguusig, huwag kayong bumitaw sa inyong pananampalataya, sa inyong ginagawa. Sa panggagamot ninyo, tandaan ninyo, huwag niyong hayaan na manaig yung panguusig ng tao sa inyo. Huwag niyong hayaan. Alam ko na mahirap ang maging manggagamot at mahirap yung mga tungkuling inatang sa inyo. Alam ko na mahirap lahat yan. Sa mga nag-aanting-anting, ipagpatuloy nyo lang yan. Wala namang tinatapakan ng tao. At alam nyo na hindi demonyo ang sinasamba ninyo. Ang tinatawag ninyo, Diyos. At hindi natin sinasamba ang anting-anting, kundi sumasamba tayo sa tunay na Diyos, sa kanyang pangalan. Tayo-tayo lang naman na nakakaintindi nun eh. No? Tayo lang naman na nagkakaintindihan. Kaya pagpatuloy niya, sino man umusig sa inyo, kadalasan umuusig sa inyo, mga kamag-anak pa, mismo ninyo, yung mga tao sa paligid ninyo, yung pa hindi mga naniniwala sa inyo. So tandaan ninyo, hindi kayo naglilingkod sa tao, hindi kayo nanggagamot sa tao, hindi kayo nagpapagaling sa pangalan ng tao, o hindi kayo nagpapagaling sa pangalan ng demonyo. Nagpapagaling kayo sa pangalan ng Diyos, kaya kayo ay naglilingkod sa Diyos. Tayo lang ang nagkakaintindihan nun, kaya pagsikapan ninyo na panghawakan yung inyong mga kaalaman, inyong mga tungkulin, pagpatuloy nyo yan. Diba? Ang relihiyon nga, inuusig eh. Tayo pa kaya? No? So, isa lang ang masasabi ko sa iyo, left power savior. Left power savior, isa lang ang masasabi ko sa iyo. Sa'yo. Magkakaroon ng rally sa EDSA. Sana sumama ka. Huling salita na bibitawan ko, magkakaroon ng rally sa EDSA, sana sumama ka. Left Power Savior page, no? Sana sumama ka. At sumigaw ka dun sa EDSA. Ipaglaban mo, no? Ipaglaban mo. Isigaw mo yung karapatan mo doon sa rally. Ang kanilang ipinaglalaban, presyo ng tsupa, ibaba. So yun, mapagpalang hapon sa lahat mga idol. Babay.